Ayos pa po ba kayong lahat? Kayo ba ay binayaran para pumunta sa rallying ito? Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabing ito na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit 28,000 mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo riyan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan ng mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila.
Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang Quadcom uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila'y usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi kong mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba na turuan ko sila sapagkat meron naman akong konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao, pagtatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila. At kapag hindi sila sumagot sang ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro panggugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila kunwari yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nagasta ang pera ng bayan. Tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na
na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako'y miyembro, pinagpatanggal po nila ako. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan pupunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung 10 panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan kung gusto niyang gawin at kung alam niyang gawin. Paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin niya, kung wala naman siyang kakayahan na gawin ang itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Kapag ka po ikaw ay senador, tungkulin mong gumawa ng batas na makakatulong, makapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, tatapatin ko po kayong lahat. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na yung iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po ang pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12.
Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato, may dala-dalang konting barya na sinasabi nilang AX, tupad, akap. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan na yan? Ipagpapalit nyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit ba ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera. Hindi nila pera yun, at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po. Kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangang malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay mayroong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para siya'y makapagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Nakapili na kami! Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin.
wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Imbes na akap, imbes na AIX, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa, tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabebenepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yon, kaya pagkagusto. 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyohan. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyo akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapus ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapus sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ngilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa makatwid, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Tama! Yes! Tama! Bakit ko sinasabing salbahe? Iniinsulto nila kayo. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Ako ayokong manginsulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung mali sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may projects. Ayun, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. Magkano? Tanong natin magkano? Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Senator, Maawa magkano? po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao ang iba. Wala po kaming may bibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito
makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran, sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip at darating sila sa inyo, maniniglod sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, Tanggapin nyo. yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Yan! Bayan yan. Tama! Tama! Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon, kahit isa lang. Kahit isa lang. O, bigyan nila akong pera, tatanggapin ko, pero hindi ko sila ibubuto. Oo. Wais tayo. Kailangan po yung bumoto ng 12? Magpapagod pa kayo? Isa lang ang kailangan nyo. Marcolita! Marcolita! Hiyaw, 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 hiyaw! Marcolita! Iba-iba po ang katauhan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksiw, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiw. Kung anong sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado nyo. Adobo, alam ninyo kung anong kakailanganin nyo. O kung titignan mo Senado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog silo, anong klaseng luto ang Senado ngayon? Bilasa! Hindi nyo malaman kung anong klaseng luto. Kapag inuluto, ang Walang niluto direksyon. ninyo, hindi nyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatag sa inyong mesa ang isang pagkain na hindi nyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa aking sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit? Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon ay magkakaroon ng isang magic sarap. Magkaroon man lang ng lasa itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sapagkat nagkaroon kahit anong lasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan,
magsisimula ang pag-asa. Yes. Yes. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang gabing ito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gagawa tayo ng isang kasaysayan. Kung kinakailangan, gumawa tayo ng kontrata ngayong gabi. Payag ba kayo na sa gabing ito isimulan natin kung paano natin babaguhin ang tadhana ng ating bansa? Magsisimula po tayo sa isang tao lamang, pwede na po yun. Basta kailangan lang magkaroon ng magic sarap. Tama po? Bago po ako magtapos, gusto kong tawagin yun pong mga nominado ng aking party list na iiwanan ko sa House of Representatives. Kasi po kung ako'y dadalhin nyo na sa Senado, iiwanan ko po yung party list sa GIP na sa maraming panahon ay nakatulong din po ng pagbibigay ng kahit konting tulong sa ating mga kababayang ni-represent namin, lalong-lalo na po yung kababayan nating mahihirap. Ang Sagip Party List po ay matagal na po nung nagsilbi sa Kongreso. Gusto ko lamang pong tawagin yung 3 nominees po para makilala din ninyo at sana'y sila po ay huwag na rin yung pabayaan. Kahit ako'y aalis na sa House of Representatives, sila sana'y panatilihin natin na makapagsilbi pa rin sa inyo. Ang first nominee ay yung aking anak, Paulo Henry Marcoleta. Ang pangalawang nominee po ay si Jopel Balmosina, anak po ng ating Yusek Chito Balmosina. Ang pangatlo po ay si Andy Ryan Pason, isa pong kasamang leader ng mga pinagsama-samang mga cooperative dito sa ating bansa. Sila pong tatlo ang aking pinagtiwalaan na kapag ako po'y aalis na dito sa House of Representatives, sila naman po ang aking pinagtiwalaan para ituloy po nila yung naging layunin namin kung bakit namin itinatag ang Sagip Party List. Maraming salamat po sa inyong lahat. Utang na loob ko po ang pagsama ninyo sa gabing ito. Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontratang ito. At babalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat, kayong lahat at ang marami pang sasama sa atin. At magsasalita ko sa inyo bilang isang ganap na senador na ng ating Republika. Salamat po. Salamat po.